patawag ng ama. Ang tanong ito, sa buong latag mo, meron ka bang nabasa o binasa na sinabi na hindi kami ama ng kaluluwa? Meron o wala? Meron. Ang sinabi doon, hindi ama ng kaluluwa, kundi ama lang ng espiritual. Hindi mo naman nabasa lahat yan. At alam ko, wala ka ring binasa tungkol dyan. Next question. Medyo magaling na sagot. Objection. Objection, moderator. Objection, moderator. Objection, moderator. Wait lang bro, ayan si nauna kong narinig si yung objection ni bro Pusa. So Pusa, what is the objection? Ayan, nagpapalasi po yung aking kadebate dahil wala naman po siyang binasa kanina. Okay. Counter What is objection. the counter objection, bro? INC na Catholic? Counter objection, namimintang na siya at wala naman siyang patunay. Mahina lang yung talaga yung tanong niya kaya nasagot ko. Tapos nagsa-side comment pa siya. Dapat magpatuloy lang siya sa pagtanong, hindi yung patuloy siya magsa-side comment kasi nagagalit siya pag sinaside comment din, binabawian. Okay, sige. Proceeding with the ruling. So ito yung ruling natin, no? Bro Pusa, regardless of the circumstances, kung ano man yung sagot niya, tanggapin man natin o hindi, sagot ko yun. So, i-remind ko rin kayo na sa both debaters na pinag-agreehan nyo naman kanina na bawal na ang side comment. No? Sa pagsagot. Okay? I-remind ko lang sa inyong dalawa yun ha. So, proceeding tayo with the next question na lang, bro Pusa. Thank you. Dahil sinabi mo, Roy, na meron kang nabasang aklat katoliko na sinasabing hindi kami ama ng kaluluwa. Ano ang pamagat ng aklat na yon? Ano ang pahina? Okay, ganito yung sagot. Yung sagot, doon yun sa binasa mo, kung ano din yung pamagat at ano din yung pahina, karugtong lang doon sa binasa mo. Next question. Okay. Nang sabihin dito sa binasa ko na aklat katoliko, ang Santo Papa ay ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa dahil siya ang kahalili ng Panginoon. Tinututulan mo ba ito o hindi? Yes, tinututulan ko yan dahil ang ibig sabihin ng ama ng kaluluwa, hindi yung ama ng kaluluwa mismo ng mga tao, kundi espiritual ang pakahulugan yan. Mahina lang talaga yung pangunawa nyo tungkol sa isinulat ni Juan Trinidad. Next question. Ang nakasulat dito, ama ng kaluluwa. Ang interpretasyon mo ba dito, ang kaluluwa ay espiritu? Yes o no? Yes, ang kaluluwa ay espiritu po yan. At hindi nangangahulugan yan na sinabi ng Santo Papa na sila yung ama ng kaluluwa dahil alam naman nila na iisa lang yung ama ng kaluluwa at yun ang Panginoong Diyos. Mahina lang talaga ang unawa ng mga iglesia ni Cain 1914. Hindi nila naunawaan masyado ang tungkol sa isinulat ni Juan Trinidad kasi chinachap-chap lang yan nila. Doon lang sila nagbabase. Pagka sinabing may nihil obstat, Roy, ibig bang sabihin may doctrinal error o wala? Wala. Dahil yun ay nakasulat naman at isinulat nila. Pero ano bang ibig sabihin nun? Kailangan lang ng gabay at patnubay para mas lalo mong maunawaan. Hindi inutos doon na chap-chapin mo at huwag mong paghiwa-hiwalayin mo para hindi mo maunawaan. Ang kailangan doon, basahin mo ng buo para maunawaan mo yung binasa mo. Sige, next question. Sa Philemon 1:10, meron bang binanggit doon si Apostol Pablo na anak kita sa kaluluwa? Meron o wala? Yes, meron. Kaya nga tinawag niya na kayo'y naging anak ko. Pero hindi sa kaluluwa, kundi sa espiritu, tinawag niyang anak sa espiritu.
galingan mo pagsagot, ipitin mo naman ako. Dahil mali na yung sinabi mo na may sinabing anak ng kaluluwa at ang sabi mo anak sa espiritu. Anong salin mababasa sa Filemon 1:10? Sinabi ni Apostol Pablo, anak kita sa espiritu. Anong salin? Okay, ganito ang salin. Hanapin mo sa luma, doon sa EDB. Basahin mo doon ng malinaw para maliwanag sa'yo. Next question. Doon sa sinabi ni Apostol Pablo sa Thessalonica, sinabi niya ba na ako ay ama ng inyong kaluluwa? Yes or no? No, dahil ang sinabi niya lang ama ng espiritu, hindi ama ng kaluluwa. Basahin mo kasi ng maigi ang Biblia para maunawaan mo. Huwag kasi kayo puro laway-laway lang. Mahina kasi ang comprehension nyo. Kaya ganyan, hindi kasi kayo gumagamit ng grammatical. Kaya nagkakaganyan kayo, hindi nyo maunawaan ang Biblia. Unawain nyo ng lubos ang Biblia. Babasahin ko ngayon ang sinabi mong salin, ADB 1905, Filemon 1:10. Ipinamamanhi ko sa iyo ang aking anak na aking ipinanganak sa aking mga tanikala, si Onesimo. Aling salita ang karugtong o katabi nung tinutukoy mong sinabi ni Apostol Pablo, anak kita sa espiritu? Anong salita? Doon pa lang sa pakahulugan ng talata, maliwanag na yung diwa niya na anak kita sa espiritu. Galingan nyo kasi pag-unawa para mas maunawaan nyo. Huwag kasi kayong puro laway-laway lang. Tandaan nyo. Ang pagbasa ng Biblia ay kailangan ng matinding pag-uunawa. Next question. Okay, time is up. So, ganito. Thank you for that wonderful tawag dyan. Cross-examination from the affirmative side. Dako tayo dito sa pangalawang stage ng debate, which is the rebuttal side. So, bro Pusa, ready ka na ba for your 7 minutes? Yes po, ready po. Okay, you may proceed. Sana po mga mahal po naming mga tagapakinig, napapansin natin kung gaano po pinangangatawanan nitong aking kausap yung role ng kanilang papa na yun ay magturo ng kasinungalingan. Sapagkat sinasabi niya, gumamit siya sa kanyang unang tindig sa aklat ng Isayas, kung saan nilinaw niya na ang nakipantay daw sa Diyos ay si Lucifer. Hindi naman tayo tumututol doon. Ang binabanggit natin dun sa Thessalonica, gaya ng binasa ko na kanina, magsusugo si Satanas. Kaya nga ka-espiritu ni Satanas yung isusugo niya. Katulad niya, makikipantay din sa Diyos. Kaya nga magpapatawag din ng ama ng kaluluwa. Gets? Naglatag po kanina itong si Roy ng mga talata tungkol kay Apostol Pablo. Sana habang napakikinggan natin ay nananamnam natin kung paano sa kanya mismo nagmumula na yung pagkaama na binabanggit doon ni Apostol Pablo hindi po ama ng kaluluwa. Di ba? Sino yung nagpatawag ng ama ng kaluluwa? Ang kanilang mga papa. Kagaya nga ng mababasa natin, dito nga sa kanilang aklat, isinulat ng paring si Juan Trinidad, ang Santo Papa Ama ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa. Itong wikang Tagalog na ito, para kay Roy, ay malabo pa ito. Tinanong ko siya kung mayroon bang doctrinal error ang nihil obstat. Sabi po niya, wala. Therefore, napapansin ng ating mga viewers na itong aking kausap nagsasariling kalooban. Bakit? Humihiwalay po siya dun po sa itinuturo ng kanilang opisyal po na aklat. Ang kanilang mga papa ay nagpakilalang ama ng kaluluwa. At yung espiritong yon, ka-espiritu nga
nung unang nakipantay sa Diyos, yun nga po si Lucifer, na kalaunan ay naging si Satanas, na nagsugo ng kanyang mga kaespiritu. Ano po? Yan po ang mga pare at ang mga papa. Ang kanilang mga tinuturuan, yun ay kanilang mga nalilinlang. Yun ay kanilang mga dinaraya. Kaya nga, kagaya po ni Roy, ang kanyang natutuhan, di siyempre, kasinungalingan din naman pwedeng ang puno ay mangga, bunga, santol. Di kung paanong sinungaling po ang puno, ganon din ang bunga. Kaya yan, papansin po natin, si Roy gumamit pa ng mga talata. Sabi niya doon sa Philemon 1:10, ginamit niya yung pagtuturo ng Apostol Pablo na sa iyo aking anak. Tinanong ko po siya kung meron ba doon nakasulat, anak kita sa kaluluwa. O kaya, ama niyo ko sa kaluluwa. Wala naman. O, doon pa sa isang salin, sabi ni Roy, meron daw nakasulat doon. O, pinuntahan natin yung ADB 1905. Wala namang nakasulat doon na anak ko kayo sa kaluluwa. Di ba? Kaya maliwanag na yung Mateo 23:9, huwag kayong patawag na ama, Roy, wag nilabag ng mga paring Katoliko, lalo na po ng kanilang papa. At ang itinuro nila ay pawang mga kasinungalingan. Kaya nga, ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, yan ang resulta ng pagtalikod noong unang siglo. Kahayagan pa po ng kamangmangan nitong aking kausap. Hinahanap niya doon sa Thessalonica 2:3-4 yung salitang papa. San daw doon mababanggit? Binasa ni Apostol Pablo na ang mga papa raw ang tinutukoy. Bro, hindi pa natatalikod noon ng mga Kristiyano. Tunay na aral pa ang umiiral noon. Kaya isang kamangmangan na hanapin doon yung pari at papa, pero maliwanag naman yung pagkakakilanlan po makikipantay po sa Diyos. Maliwanag yon sapagkat meron silang tuwirang aral po ng Diyos na kanilang lalabagin. Yun yung pagpapatawag po ng Ama, Ama ng kaluluwa. Sabi nung kanilang Papa, yung kanilang mga miyembro niya, ang tawag sa kanya, Holy Father. Bakit Father? Natural, hindi biological father, kundi pagiging Ama ng kaluluwa. Tinitindigan ko po yun ang stand, ama ng kaluluwa, sapagkat yun ang turo ng kanilang pare. Yun din ang itinuro sapagkat hindi naman tatawagin, di naman isusulat ng Pope dito na they call him Holy Father kung ito ay biological father. Sapagkat kung atin pangang babasahin sa kasaysayan, si Pope Leo the First, if I'm not mistaken, or the third, in the 2nd century, prohibited priests from marrying. Kaya nga, nagturo ng selibasiya, nagturo ng kung ano-anong mga aral pagano, di ba? Nagkaroon ng Christmas, Saint Nicholas, may nagkaroon ng canonization, All Saints Day, All Souls Day, Halloween, Easter, ayan, Epiphany, Nativity, Ati-atihan, Agnus Dei, ayan, Pasko, Indulhensya, Purgatorio, Kumpisal sa Pare, yan, mga aral po ng demonyo. Ayan, Christmas, yan. Lahat po yan, mga aral po ng demonyo, Bakit? Dahil ang nagturo, sugo ni Satanas, gaya niya, nakikipantay sa Diyos, kaya nga po nagpapatawag po ng Ama ng kaluluwa. Yun. Wave ko na po yan, aking oras. Okay, confirming, waving of time. Kita po ito. Maliwanag yan. Ayan, confirming waving of time. So, ayan, thank you for that presentation. So, bro,
proceeding tayo dito sa katanungan or cross-examination. INC na Catholic. Ready ka na ba, bro? INC na Catholic? Yes, ready na po ako. Okay. Bro Pusa, ready ka na ba magpatanong? Ready po. Okay. Okay. Proceeding. You may proceed. Unang tanong. Yung bang paksa ng ating pag-uusapan ay patutunayan ko na nilabag ang mga paring Katoliko ang Mateo 23:9 ayon sa Biblia? Yes or no? Yes, patutunayan ko at unang tindig ko pa lang ay napatunayan ko na. Yan sa rebuttal ko. Nirebat ko lang yung mga sinabi mong mga kasinungalingan. Kaya yung napatunayan ko po sa unang tindig, mas lalo ko pang napatunayan. Sapagkat yung ginamit mo bilang negative side, wala namang tira, wala namang epekto, wala namang kwenta, Roy. Kaya hindi mo natutulan yung unang tindig ko. Wala kang napatunayan, kundi kayo nga ang tinatuloy. Okay, kasunod na tanong. Kasunod na tanong. Kasunod na tanong. Pablo, kaya huwag kang maglagay ng salita sa bibig ni Apostol Pablo. At sana mapansin ng lahat na yung taktika, isitas pa, ginamit din niya ng bossing nyo. Sumisitas din si Satanas, kagaya mo. Walang katakataka sa bagay ko. Nung pinipilipit ang lahat. Next question. Okay, next question. Doon ba sa talata ng Pilemon o Nojes na ipinamanhik ko sa iyo tungkol sa aking anak na si Onesimo? Ano ang kahulugan doon sa nagsalita? Ano siya doon? Ama o anak? Ay, binabanggit dito ni Apostol Pablo, ipinamamanhik ko sa iyo aking anak. Walang sinasabi si Apostol Pablo na anak kita sa kaluluwa, anak kita sa espiritu, huwag kang magdagdag, sapagkat ang Apostol Pablo rin ang may sabi. So, ng Corinto 4:6, huwag nang humigit sa bagay na susulat. Roy, huwag mo naman akong tuksohin na labagin yung tagubilin na yun. Huwag mo itulad sa iyo, Roy, sapagkat ikaw, mula sa puno mo, pare-pareho kayong mandalaban. Okay, sunod na tanong. Doon ba sa pagsabi na ipinamanhik ko sa iyo tungkol sa aking anak na si Onesimo, ano ang naging kalagayan niya doon? Siya ba'y naging ama o naging anak si Apostol Pablo? Kay Apostol Pablo to ha, siya ba'y naging ama o naging anak doon kay Onesimo? Yes or no? Objection muna po. Okay, we are done objection. So, bro, pause the time. Bro Pusa, what is the objection? Yun. Ang depensahan niya, yung kanyang mga pope, hindi si Apostol Pablo. Counter objection. Okay, what is your Rebuttal round to. Kailangan niyang sagutin ang mga tanong ko. Kaya pasok ito, doon yung tanong ko, dahil doon sa pagsasalita niya doon kay Onesimo, ano ang kalagayan niya ba doon? Ama ba siya, anak o kapatid? Kasi sinabi niyang anak dito. Binanggit niya anak. Ano ang kalagayan ni Apostol Pablo dyan? Dapat niyang linawin yan. Okay. Objection. So, mag-ulit tayo. So, pasok sa tema, ang ruling natin, pasok sa tema yung although nasa premise side siya ng premise, nagpe-premise kasi si Bro Ian kung hindi ako nagkakamali. So, ayon sa akin pagkakaintindi as moderator, so pasok pa rin siya sa tema at nasa second round na tayo or nasa battle round na tayo kung saan pwede mo na tanongin lahat ng according sa tema. So, kung sakali, kung gusto ni Bro Pusa, anong tawag dito? Paki-shorten na lang, para diretso sa pagtatanong. So again, paki-ulit yung pagtatanong. Pagkatapos, saka natin nire-resume ng time. Thank you. Okay, ito, uulitin ko yung tanong. Doon ba sa Onesimo na tinawag niya anak? Ano ang kalagayan ni Pedro dyan? Siya ba'y anak o kapatid? Kasi tinawag niyang anak si Onesimo. Naging ama ba siya dyan? Yes or no?
Sasagot ko. Yes, si Apostol Pablo ay tumayong ama. Pero hindi ama ng kaluluwa. Niliwanag niya yan sa unang Korinto 4:15, kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, isa lang ang inyong ama. At ang sabi niya, ako'y naging inyong ama sa pamamagitan ng pangangaral ko sa inyo. Kaya si Apostol Pablo, ama sa pangangaral sa sentido na yung tinawag niyang anak, resulta o bunga po nung kanya pong ginawang pangangaral. Yung pagiging ama ng inyong mga pari at papa. Kami ay ama ng kaluluwa. Mga kampon kami ni Satanas. Nakikipantay sa Diyos. Question. Next question. Okay, next question. Si Kristo ba ay naging pare? Yes or no? May mga salin. May mga salin na ginamit si Apostol Pablo. Objection, moderator. Objection, Okay, moderator. what is the Nagtanong objection? ako ng categorical yes or no kung naging pari ba ang Panginoong Heso Kristo. Sagutin niya muna ng categorical, huwag siyang umiwas. Okay. Noted. So bro, Pusa, counter objection. Yes, may objection po ako. Ang amin pong paksa ay patungkol sa pagkaama ng Pope. Napunta na siya kay Apostol Pablo, ngayon naman sa Panginoon sa Kristo. Hindi na ba kayang depensahan yung mga Objection, Pope? moderator. Objection, moderator. Wait lang. Debate ito. Hindi po to dapat siya mag-side comment. Kung ano tong dapat itanong. Wait lang. Nag-objection ka na po INC. So, nakukuha ko yung point ng dalawa. So, here is my ruling. No? So, yung again, sasabihin ko to sa inyo as part of the moderation. Sa nakikita natin, nagtitraining si Bro INC na Catholic na bagamat sa lahat ng kabilang side is hindi pa sa tema. Again, nagtitraining siya. So, time niya naman yung nakoconsume doon. And pasok sa topic yung mga training na viewpoint of inquiry na tawag dito, na kanyang tanungan. No? So, again, hayaan natin mag-premise si Bro INC kasi parang ganun yata yung gusto niya tanungan. So, ayan, pakiproceed na lang po ulit sa tanong and make it precise as much as possible. Bro INC. Okay. Ulitin ko yung tanong. Si Kristo ba tinawag na pare? Yes or no? No! Sa mga tamang salin ng Biblia, walang ginamit na ang Panginoong Kristo ay pare. Alam mo kung kailan nagsimulang katawagan niyang pare? Yan ay nagsimula noong 2nd century, ministers became priest. The term priest was not applied to Christian minister before 200 AD. Kaya nga kayo, mga alagad ni Satanas, mga lihitimo at certified sinungaling. Yan, kasabayan ng pagtuturo ni Pope Leo I, ang pagbabawal niya sa pag-aasawa ng mga kaparian, naging batas yan ng Roman Church. At yan ay galing sa pagan system belief. Kaya nga kayo ay mga sungaling. Time na. Sa Diablo. Time? Okay. Ito ang kasunod na tanong. Dahil sinabi mo, binanggit mo yung pagbabawal ng pag-aasawa. Ito ngayon yung tanong. Yun bang pagsabi ni Apostol Pablo na wag na kayong mag-asawa? Yung itinuro ba ni Apostol Pablo doon sa talatang yun? Aral ba ng demonyo yun? Yes or no? No, walang itinuro si Apostol Pablo na aral ng demonyo. Pero ang Pope nyo, ang Pope nyo isinabatas na ang mga pari ay huwag mag-aasawa. Ang Apostol Pablo pa nga nagturo rin tungkol sa pag-aasawa. May mga sulat siya sa Korinto, nagpapayo siya tungkol sa mga nakumberte sa Kristyanismo na ang asawa ay hindi pa Iglesia ni Cristo. Nagtuturo siya ng tama, ikaw at ang Pope mo nagtuturo ng mali. Tama na yung salita mo. Time na po. So, maraming salamat sa napakagandang cross-examination
tutungo tayo sa second rebuttal. Naman coming from the side of the negative. Bro, ayon sila Catholic, ready ka na? Yes, ready na ako. Okay, So, dito, napatunayan natin na yung katunggali ko, napakasinungaling talaga. Pero umamin man siya na yung sinabi ni Apostol Pablo, hindi pala aral ng demonyo. Doon palang napakasinungaling. Alam mo kung anong ginagawa niya lang? Tinitira lang niya yung pare. Tinitira lang niya yung Santo Papa. Wala namang sinabi ang pare. Ang ginamit niya kasi, yung Juan Trinidad, na sinabi daw ng pare, ng ama ng kaluluwa. Pero ang totoo niyan, hindi niya binasa ang buong konteksto ng kahulugan doon sa binasa niya. Kasi ang totoo, hindi nangkin ng pare yan. At walang aral ang mga Katoliko, lalo na ang Santo Papa, na sila ang ama ng kaluluwa. Bagkos ang itinuro nila, sila yung naging sa sinabi ni Pablo na naging ama siya ni Onesimo sa espiritu at hindi sa kaluluwa. So maliwanag. Umiiwas siya sa tanong ko, si Kristo ba ay tinawag na pare? Ang sabi daw niya, maling salin. Nako, nandoon na naman tayo sa maling salin. Ano ba ang nakasaad sa talata ng Biblia? Meron bang maling salin na nakasaad sa talata ng Biblia? Mahalagang maunawaan natin, mga mahal na kapatid, na sinasabing ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Mababasa po natin yan sa talata ng Biblia na ano ang sabi doon, na lahat ng kasulatan ay kinasihan ng ating Panginoong Diyos. So maliwanag naman yan doon. Kaya wala pong maling salin. Yan ay nakasulat sa ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17. So itong mga iglesia ni Cain 1914, ang ginagawa nito, puro pagpaparatang sa pari na wala namang napatunayan. Ang sinabi niya, napatunayan ko na, natindigan ko na. Kung hindi mo lang alam sa mga sagot mo kanina, sa'yo pa rin bumabalik. Sino balik? Sino napatunayan aral? Bakit? Yun nga ang sinabi, na kahit man si Satanas ay nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan, hindi ko nababanggitin kung sino yun. Pero ang alam ko, yun yung nangaral sa inyo noong una. Kaya nga, mahirap nyo lang tanggapin ang katotohanan. Basahin natin kung si Kristo ba tinawag na Pangulong Pare. Basahin natin sa talata ng Biblia. Kasi huwag tayong laway-laway lang. Huwag kasi kayong laway-laway lang. Ito, tinututulan niya ito. Sa Hebreo 4:14, yamang tayo ngay may isang dakilang pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos ay pakatibay tayo sa ating pagkakakilala. Pinakapunong pari. Ano ba ang kahulugan ng Pangulong Pari? Ang kahulugan yan, ito yung pinakapunong pari na tumutukoy doon sa kataas-taasang asang espiritual. Asang espiritual. Si Kristo mismo ay naging Pangulong Pare. Ano nila na sa Biblia na ministro daw ang nakasulat doon. Saan sa talata na ng Panginoong Hesukristo nagsuot ng kurbata, Amerikana, nakasapat
nakasapa, letra por letra sa Biblia. Meron ba kayong mababasa niyan? Wala. Anong mababasa mo sa Biblia? Pangulong pari lang. Ngayon, tinututulan ito at sinasabing maling salin. Hindi ko maling salin pala, yung mga ginagamit yung Biblia na kinukuha nyo doon, dapat itakwil nyo na yung Biblia nyo. Kasi maling salin pala yan eh. Lalo na kumukuha kayo sa salin ni George M. Lamsa na nakasulat doon, Iglesia ni Cristo. Pero pagdating naman sa paniniwala ni Cristo, paniniwala ni Lamsa kay Cristo, Diyos siya. Paano ngayon yan? Tapon na lang. Wala na palang kwenta eh. Maling salin pala yun eh. Diba? Bakit nyo pinaniniwalaan yung mga salin na yun? Dahil kulang kayo sa pangunawa. Kulang kayo sa pangunawa sa Biblia. Yun yung katotohanan doon. Kaya, yung sinabi mo may natibag ka, wala kang natibag. Ikaw na nga mismo ang umamin. Sinabi mo na nga kanina, oo, ama nga si Pablo. Kita mo yan? Sana pinatunayan mo man lang. Sana nagsinungaling ka na lang. Kasi yan naman talaga ang trabaho nyo. Ang magsinungaling. Yan naman talaga ang turo nyo. Magsinungaling. Bakit? Yung ama nyo, sinungaling din eh. Sino? Yung nasa Juan 8:44. Na ano yung sabi? Kayo'y anak ng dyablo. Nasa inyong amang dyablo na sinungaling at mamamatay tao. Noong una pa. Yan, maliwanag po sa talata ng Biblia. Kaya itong katunggali ko na si Pusa, naku, napakasinungaling nito. Mahusay sa pagsisinungaling. Pero ang problema, hindi siya makalusot sa akin. Bakit? Hayag na hayag. Wala siyang napatunayan. Walang napatunayan to. Ha? Kita mo naman. Ha? Kita mo naman na wala talagang natindigang aral. Fine. Napakagandang rebuttal, no? Presentation na rebuttal. So dako tayo sa susunod na proceeding with the cross-examination coming from the affirmative side. Bro Pusa, ready ka na ba? Opo, ready po. Okay, you may proceed. Roy, sa pangalawang tindig mo, sa una at sa dalawa, meron ka bang nabasang opisyal na aklat ninyo na kung saan sinabi ng Papa, hindi kami ama ng kaluluwa? Meron o wala? Meron sa talata ng Biblia na ang sinabi doon, hindi naman sila tinawag na ama ng kaluluwa. Kasi kayong mga iglesia ni Manalo, pinipilit yung ipaangkin sa amin yan kahit walang katuruan sa Biblia. At unang-una pa, ipinipilit nyo yung paninira at pamamaratang yan sa Katoliko. Bakit? Gusto nyo lang makapuntos pero wala kayong mapuntusan sapagkat ang tunay na aral ay nasa Katoliko. Nasa Katoliko. Next question. Ang tanong ko, sa ang referensya sinabi ng Papa mo na hindi kami ama ng kaluluwa? Ang sagot mo sa talata ng Biblia. Anong talata ng Biblia ang isinulat ng mga Papa mo para mag-quote ka ng talata? Anong talata? Okay, ang talata na ginamit ko ay sa Pilimon Onojes. Walang sinabi doon si Pablo na ako ang naging ama ng kaluluwa. So dahil si Pablo ay kabilang sa aming mga Katoliko, si Pablo at yung mga santo papa namin ay hindi nila pananampalataya. Nag-objection? Bro, ayan. Counter-objection ako? Wait lang. Narinig muna natin yung objection ni Bro Pusa. So, Bro Pusa, what is the objection? Ayun. Malinaw po ang aking sagot dahil may tuturing din yung categorical. Sinabi niya po kasi na ang Papa niya ang nagsasalita sa talata. Samantalang ang sinisitas po niya ay sulat ni Apostol Pablo. Hindi na po na Counter-objection?
Wait lang. Patapusin muna natin yung objection ni Bro Pusa. Wait lang. Sige po, continue, Bro Pusa. Ayun, hindi niya po naiintindihan yung tanong sapagkat ang una ko pong itinanong, anong referensya sinabi ng Papa na hindi kami ama ng kaluluwa. Sinagot po niya, talata. Ang tanong ko, anong talata ang isinulat, ang nagsulat ay Papa. Tapos ngayon binabanggit po niya si Apostol Pablo. Ang patunayan po niya yung sa Papa, hindi yan sa Apostol Pablo. Sinagot ko na po yan kanina. Counter objection. Being heard, so the counter objection will... Counter objection, sinasagot ko lang siya base sa talata. Dahil unang-una, ang mga aral na itinuro ng mga Santo Papa at ng mga kaparian ay nasa Biblia. Kaya ginamit kong referensya ang Pilimon 1:10 dahil si Pablo ay naging ama rin, naging ama sa pananampalataya. Kaya ang gagawin niya, tanggapin niya man o hindi, yan ang sagot ko. Dahil unang-una, ang Biblia ang siyang tanging basihan ng mga pare at mga papa at dapat tanggapin niya ang katotohanan na yun lang ang nakasulat. Ang sabi doon, huwag dadagdagan at babawasan ng talata. Okay. Both objections have been heard. So, magbibigay na tayo ng ruling, no? So, ito yung ruling natin. Doon sa tema na sinagot ni Bro INC, so Bro Pusa, no matter what, yun ang sagot niya. Pwede naman natin ilatag yan doon sa conclusion kung palagay mo is unsatisfied mo yung sagot sa sagot. Kasi kahit ulitin natin yan at yan pa rin yung isasagot niya. No? So ganito na lang. Mag-ano tayo kung pwede, pabako na lang yung question. Tapos, tawag dito, bibigyan na lang natin ng after mo magtanong ulit, saka tayo mag-proceed sa resume ng time. Dinig ba? Hello? Sino bro? Sige, Nag-ano pa yan siya sa TJ? Next question na lang Next po. question. Sige, next question. Okay. Dahil sa ang tanong ko ay tungkol sa Papa. At ang isinasagot mo ay sulat ni Apostol Pablo sa Filemon. Anong Catholic Encyclopedia mababasa na si Apostol Pablo ay naging pope ng Iglesia Katolika? Anong aklat? Objection, moderator. So, what is the objection? Palasi po yung tanong niya at nagtanong siya doon sa encyclopedia. Okay, so rule number 3. Alam naman niya na Meron ang po sagot akong ko ay nasa Wait Biblia. lang. So, dapat tanggapin niya yung sagot dahil unang-una, ang ginamit kong Wait. batayan, ang